Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, September 5 na po, 2025, dalawang low pressure area po ang ating minomonitor na parehas pong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy po nagpapaulan din ngayon ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung bago ka lang, please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat. Kaibigan kabayan, ipapakita ko po muna sa iyo ito pong dalawang low pressure area na ating minomonitor. Parehas po itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po, no, makikita nyo naman ng live sa ating pinaka weather system na ginagamit. Parehas po yan. Ito pong isa ay nasa bandang Hilaga, mga kaibigan ng Luzon, 30 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Yung isang LPA, ganun din, nandito sa may bandang Kanluran at kakibat niya, no, kadireksyon niya, ito nga pong habagat or southwest monsoon. Ngayon po, no, kaninang madaling araw pa, tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan na ating nararanasan at meron tayong nakataas din ngayon na heavy rainfall warning. So, babalikan natin yung low pressure area na yan na dalawa. Tignan po muna natin yung ating tinatawag na forecast weather conditions. Mga lugar ngayon na apektado ng mga pag-uulan dulot po ng habagat. So, sa area po ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon ay patuloy po nakakaranas ngayon ng maulap na kalangitan na meron pong scattered rains and thunderstorm. Yung ibig sabihin nito, yung kalat-kalat ng pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, no? Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So, posible na ngayon ang mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area, lalo na dito sa area ng Metro Manila, dahil sa malawakan na tuloy-tuloy na pag-ulan dahil po sa habagat. Sa area naman po ng Western Visayas, kung makikita nyo, yan mostly yung apektado po ng habagat. Lumakas ngayon ng habagat, no? Yung lugar na yan, Western Visayas, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat. So ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit, patuloy din po makakaranas ng mga pag-uulan tulad na lamang dito sa ilang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Etong low pressure area naman sa ngayon, ito nasa low chance pa naman na maging isang ganap na bagyo. Pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na ito ay maging tropical depression sa mga susunod na mga oras kahit low chance yan. Bakit? Dahil yung habagat or southwest monsoon ay nakakatulong para palakasin yung dalawang LPA na yan. And titignan natin yung mga pagkilos kung ito nga po ba ay mas lalakas pa. So balikan ulit natin yan. Dito muna tayo sa tinatawag natin na heavy rainfall warning dahil po sa southwest monsoon. Ngayong araw po mag-ingat dahil mayroon pong 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. Kinabukasan naman po ng umaga hanggang sa hapon, 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan pa rin sa Pangasinan at sa Zambales. Mga kaibigan, kung mapapansin nyo naman, no, nagtaas na ang pag-asa ng heavy rainfall warning dahil nga po sa malawakan at tuloy-tuloy na mga pag-uulan. Kahit sabihin natin na wala tayong bagyo, mas matindi po ang epekto na naidudulot ng habagat or southwest monsoon, lalo na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang habagat ngayon ay parang nag-intensify siya. Ang ibig sabihin nun ay mas lumakas ang hangin na kanyang nagiging epekto. Dahil po yan dito sa sinasabi natin na high pressure or may pressure o kumpol ng kaulapan na nagiging low pressure area. So kung makikita nyo sa pinaka-updated ng pag-asa, hindi pa nila ito pinapakita. Pero sa pinaka-live weather system na ating ginagamit, nag-appear na talaga siya. Nakita na natin. Ito, malino naman. So, wag na po kayong magduda. Dalawang low pressure area yan. Parehas naman yan low chance. So, hindi naman natin sinasabi na magiging bagyo ito. Pero, tignan pa rin natin yung mga posibilidad. Dahil kung mainit ang panahon, tapos may low pressure area, malulusaw yan. Mawawala yan. Pero, ang panahon nga natin ngayon, ang scenario is maulan, kaya na pa yan madaling araw, malakas talaga ang mga pag-uulan. So kung may mga sinampay kayo, talagang hindi ho yan matutuyo. Ngayon, marami nagtatanong kung itong mga LPA ba na yan ay magiging malalakas na bagyo. Sa ngayon, hindi pa natin mai-consider yan dahil kung titignan nyo, yung nakaraang bagyo nga, mahina lamang siya hanggang tropical storm category lamang, yung si Bagyong Kiko. Ito naman, sa ngayon, may hina lamang ito na LPA, low chance nga po na maging isang ganap na bagyo. So ang isa dyan, kapag naging isang ganap na bagyo, tatawagin po ang bagyong Lani, no, Lani PH, sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility.
Nagbigay na rin po ng pagkatalaang pag-asa, nilinaw po nila na 2 hanggang 4 na bagyo ang mabubuo ngayong September. At nakakaisa na tayo si Bagyong Kiko. Yon. Yung susunod, makikita natin sa mga susunod na mga oras, mga araw, kung mas madedevelop pa itong 2 LPA na yan. So tanong natin o tanong ng mga kababayan natin kung ito nga pang low pressure area na yan na ating minomonitor ay nakaka-apekto na sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, ang nakaka-apekto talaga habagat or southwest monsoon. Hindi pa ito nagbibigay ng mga direktang epekto dahil mahina pa talaga siya. Makikita nyo naman, wala siyang nabubuong spiral clouds. Masasabi natin na malakas ang isang LPA at potential na maging malakas sa bagyo kapag mayroong sirkulasyon ng hangin. Wala hindi siya nakakaikot ng hangin. Etong isa naman, halos gumagalaw na rin siya. Nakita nyo naman, no? Andito siya sa pwesto na yan, tapos bigla siyang kumilos dito. Ibig sabihin, ito talagang hindi nalalakas pa sa mga susunod na mga oras. Magkagayon man, tulad na aking sinasabi, kapag meron ho tayong ganitong mga senaryo, tulad yan, may mga pag-uulan, palagi ho ako nagbibigay ng mga paalala. Alam ko po, yung ibang mga kababayan natin, kaibigan, kapatid, ay nagsasawa na sa aking mga paalala. Pero ako hindi po magsasawa. Unang-una, tulad niyan, meron tayong mga pag-uulan, malawak ang pag-uulan. Yung habagat tumatagos na sa area po ng Western Visayas. Ilang bahagi ng Luzon, naapektuhan din ng ilang bahagi ng Mindanao ng localized thunderstorm. Unang-una, lagi kong pinapaalala, na dapat po yung maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Yung mga binabalita ko, kahit medyo nalilate ako ng gising, no, nagbibigay ako ng pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, mag-ingat po yung mga nakatira malapit po sa mga baybayin, malapit sa ilog, yung malapit sa paanan ng bundok, yung mga nakatira dyan. Tulad ngayon, sobrang malawakan ng pag-uulan. Ingat po sa banta ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. At alam ko kung kaya nyo pong i-check yung ating yung inyong mga light materials na mga gamit sa bahay, bubong, mga pader, importante yan para kapag merong malalakas na hangin at pag-uulan, safe tayo po mga kaibigan. At idadagdag ko din, lagi tayong mag-safety or mag-imbak ng pagkain. Natatagal po ng ilang araw, no? Lalo na ang habagat. Alam nyo, ang habagat, mas matindi pa yan sa ulan. Mas matindi pa yan sa mga bagyo. Dahil po ang habagat ay nagbibigay talaga ng pag-ulan. Halos minsan tumatagal po ng linggo o buwan pa yung pinakamatagal. So mas maganda may stock tayo, may imbak tayo ng pagkain. At ito rin, dadagdag ko rin, no? I-safety natin ating mga importanteng gamit. Ano ba yan? Mga electric appliances, mga dokumento, mga papeles na importante para kapag ka nagkaroon ng mga pagbabaha, hindi tayo mapapahamak o maaaksidente sa mga kuryente, yung mga anak natin, yung mga papeles, mabilis nating may bubuhat, no? Yung mga ibang gamit naman na hindi naman ganun ka-importante, iwanan na lang natin. Kung sakali man po na magkaroon ng mga pagbabaha. At gayon din mga kaibigan, napaka-importante rin na dapat po lagi natin pinapanalangin sa Panginoon ang safety ng bawat isa. At tulad na lamang nito, LPN yan, saglitan lamang sa Panginoon yan, sa Diyos yan, na i-wash out at mawala po agad. Yung madilim na panahon, maulan na panahon, kayang-kaya niya pong pakalmahin yan sa mabilisang paraan lamang, no? Ang Panginoon natin wala hong imposible. So ngayon, kung mapapansin nyo, nagkakaroon na ng spiral clouds or sirkulasyon itong isang LPA na yan. Makikita nyo, no? Medyo nagkakaroon na ng movement. Ibig sabihin, nagsisimula na itong kumilos. Pero wag pa rin tayong kabahan dahil may chance pa rin naman ito na malusaw sa mga susunod na mga oras. Kahit yung isa, nagkakaroon na rin ng pag-ikot or spiral clouds, pero mas malakas pa rin yung high pressure na dumadaan dito sa taas at yung pressure na meron po sa habagat or southwest monsoon. Pero syempre iba na yung nakahanda tayo, no, sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Dahil kapag nakahanda tayo anumang oras, safe tayo mga kaibigan at hindi po tayo mangangamba. Iba na, mas maganda na yun, mas maagap tayo, mas nakakahanda, mas safe tayo sa mga bagay-bagay. So ngayon, dahil sobrang maulan, kung lalabas kayo sa hapon at sa gabi, magdala ng payong jacket, kapote, panlaban sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Actually, yung mga pag-uulan na nararanasan ngayon, especially sa ilang bahagi ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, madaling araw pa yan nagsimula hanggang ngayon. So, ipagpasalamat natin dahil hindi naman ganun sobrang napakalakas. Bugso-bugso lamang, no? At medyo tuloy-tuloy, pwede pa rin yun magdulot ng mga pagbabaha, no? Lalo na sa malaking parte ng Metro Manila na ngayon na may issue sa flood control. Maglinis tayo ng mga basura, plastic,
dahil konektado yan sa pagbabaha. Yan ang isang dahilan din kaya nagkakaroon ng mabilisan at malawakang pagbabaha sa Metro Manila. Pero kung malinis ang ating paligid, makakadaloy na maayos yung mga tubig sa drainage at hindi tayo mapeperwisyo lahat. Hindi tayo mapeperwisyo ng sama-sama. Mas maaga, mas masisiligtas tayo mga kaibigan. So bago katupusin, bibigay muna ako ng maigsing short Bible verse sa inyong lahat. Siyempre, yan ang pagkain natin. No? Tulad ng sinabi sa Matthew 4:4, mga kaibigan, mga kababayan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkos sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Napakalino naman po ng kanyang sinabi. Pero siyempre hindi pa yan ang ating Bible verse. Narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, narito po ang sinasabi, ako'y sumasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Amen po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tunay nga po talaga mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na hindi tayo dapat matakot, no? Kapag alam natin na sumasa atin po ang Diyos, no? Ang Panginoon, hindi tayo dapat mangamba. Tulad ngayon, tuloy-tuloy yung mga pag-uulan. So, yung iba, nangangamba na baka mamaya magbaha na naman o mamaya mapahamak na naman sa biglaang tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. At syempre, kasama dyan yung mga lugar na sobrang maapektuhan ng mga pagbabaha kung sakali man po. Pero, kapag hawak-hawak natin, dala-dala natin ang salita ng Panginoon sa salita niya ngayong umaga ng Huwebes, no? Hindi tayo dapat mangamba. Malinaw naman yung pagkakasabi sa Isaiah 41:10, ako'y sumasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. So kapag meron tayong Diyos talaga, mga kaibigan, mga kabayan, mga kapatid, na pinanghahawakan sa buhay natin at meron tayong pananalig sa ating Panginoon, hindi tayo dapat mangamba. Kasi siyempre alam nyo, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sila sobrang natatakot sa mga bagay-bagay. Marami silang hindi kayang harapin. Pero tulad na lamang po natin, lalo na yung mga nagtitiwala sa ating Panginoon, sa bawat oras nananalangin tayo, bigyan tayo ng lakas ng loob, sapat na pagkain sa araw-araw, proteksyon. Kapag ginawa natin yung bagay na yan, inuuna natin ng Panginoon, hinohonor natin siya. Lagi nating sinasabi sa Kanya na we are nothing. Wala kami kung hindi dahil sa Kanya, kung hindi dahil sa ating Panginoon. Talagang mawawala po yung ating mga worries, ating mga pangamba. Nagsisimula lamang ang pangamba kapag hindi natin itinataas ang ating Panginoon at nananalig tayo sa ating sariling kakayanan. Which is malino naman ang pagkakasabi sa salita ng Panginoon na hindi natin kayang gawin ng mga bagay kung wala ho siya. So hindi tayo dapat matakot tulad ngayon sa mga sitwasyon na maraming problema, maraming pagsubok sa ating bansa. Yung iba nade-depress, nagpapakamatay, no? Wag naman sana. At yung iba naman nasisiraan ng bait, no? Nagkakaroon ng problema sa pag-iisip dahil nga po sa hindi na kayang problema at sitwasyon sa nangyayari sa mundong ito. Pero hindi tayo dapat matakot. Isipin na lamang natin, nandiyan ang Panginoon nakatingin sa atin. Sa bawat pagkilos, paggalaw natin, mga pinupuntahan natin, iniingatan niya tayo sa bawat minuto, bawat segundo at bawat oras. Uulitin ko mga kaibigan, no, ang salita ng ating Panginoon sa Isaiah 41:10, ako'y sumasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Amen po. Muli yan po muna ang ating pinaka-latest sa lagay ng ating panahon, ang ating Bible verse of the day. Kaibigan, kung kapatid, no, kung nakaabot ka hanggang dulo, please comment naman po ng iyong pangalan. Kung taga saan ka at gagawan ko ho talaga ng paraan sa next update ay ma-shoutout ka po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.